Magandang umaga, DJ Chacha and Manong Ted. Good morning po sa lahat ng mga kapatid na nakikinig at nanonood. Salamat po sa panahon. Yusek, ito nga pag-usapan natin itong concern tungkol dito sa MV Hondius. Ito po yung cruise ship na Mm-mm. nakaangkla pa rin hanggang ngayon dyan sa may Cape Verde. Matapos nga po magkaroon ng suspected hantavirus outbreak doon daw sa barko. May 2 confirmed cases, 5 suspected cases, at meron ng 3 pasahero na nasawi. Ang sinasabi sa balita, 38 Filipino crew members po ang sakay ng barko. Nagbigay na po kayo ng pahayag kahapon ng sinasabi niyo po maayos po yung kondisyon ng mga Pinoy crew members. Wala Yes. pong may hantavirus. Kanino po galing itong information na ito? Meron po ba kayong direct contact sa DFA, sa WHO, or sa ship operator mismo? Meron po tayong direct contact, DJ Chacha, dun sa World Health Organization International Health Regulations or IHR system. Para mabilis ko mapaliwanag, no, ang lahat po ng mga Ministry of Health, yung po ang international name ng Department of Health, ay nakalink doon sa WHO IHR. Oras na may balitang ganyan na kahit gaano kalaki, gaano kaliit, nakukuha namin yung mga reports at nakikita namin yung mga detalye. Now, on the ground, yung mismo nakakaharap, siguro nagtataka si mga kapatid natin, sinong doktor ang tumitingin dun sa mga ating kababayan? Mm. Yung mga doktor po mula dun sa Cape Verde, yung bansang pong yun na miyembro rin ng WHO, sila yung humaharap. Meron silang parang Bureau of Quarantine, katumbas natin, na sila yung sumasakay dun sa mismong vapor, tapos nakikita nila yung ating mga kababayan. Dun nanggagaling yung report. Oo, at least malinaw na po ngayon kung paano natin nakuha tong information na ito. So, Asek, lahat po itong 38 Filipino crew members na test na sila. Kaya po na-confirm na wala sa kanila ang may virus? Yes, lahat sila, actually all 147 passengers, dalawa yan DJ Chacha, no? Meron tinatawag na symptomatic screening, tinitignan kung may sintomas o wala. At the same time, tinitignan nila merong mga tests, hindi lang malinaw sa akin kung PCR on yung specific na methodology, pero merong laboratory test na ginagawa para malaman kung ikaw ba ay infected anong ating hantavirus o hindi. Ito pong mga Pinoy crew members sa ito, itong 38, alam na po ba natin sa ngayon kung ilan po dito ang babae, ilan ang lalaki, at ano po ngayon yung kondisyon ng bawat isa sa kanila? Yung level of detail na yan, DJ Cha, hindi pa natin nakukuha. Ang nakuha lang natin is yung composition nga. So 38 overall Filipino kasi kasama sila sa 60-something else na crew members from other nationalities. Na-monitor rin namin at nakausap namin ng Department of Migrant Workers na yun ring kumpanya, hindi ko lang maalala yung pangalan ng kumpanya ng mismong vessel, yung owner, ay Mm. sumulat officially sa ating DMW at nagpatunay sa kanilang perspective rin na yung 38 ay nasa mabuting kalagayan. Pero wala Oo. ring details dun sa breakdown. Oh, use kasi itong hantavirus pwede ang person to person, 'di ba, na pag-ahawa ng sakit. Meron po bang balita kung may direct contact ang isa sa mga Pinoy crew members dun sa passengers na confirmed na may hantavirus or even po dun sa mga namatay? Based po dun sa report ng WHO IHR, ang ating mga kababayang 38 ay hindi nagkaroon ng contact. Yun pong nabalitaan natin na tatlong nasawi, mga foreign nationals po sila. Kung di ako nagkakamali, yung index case, yung sinasabi case number 1 nila is Dutch na lalaki yata, tapos namatay siya. And then ang case number 2 is babae, yung asawa. So yun yung sinasabing posibleng human-to-human transmission kasi magkasama sila sa kwarto mag-asawa. And then may third case na wala yatang contact dun sa dalawa pero posibleng dun sa kanyang pagpunta sa mga ports of call. Yan ang nakikita rin namin sa reports eh. Hindi maaaring nakuha dun sa mismong vapor yung sakit. Ngunit yung mga pasahero kasi syempre bumababayan, port of call, pupunta kung saan-saan. Mm. Baka nagkaroon sila ng interaction with wildlife. Pero patuloy pa rin yung investigasyon ng World Health Organization. Oo. Yuse kasi naka-quarantine pa rin itong barko na ngayon diyaan nga po sa Cape Verde sa Africa. Gaano pa po Mm-mm. katagal daw yung quarantine na gagawin dito sa mga sakay ng barko? So merong bago-bagong balita, no, kanina pagkagising ko nagbabasa uli ako, mukhang nag-statement ng WHO na ang pasya nung kumpanya, remember ang may control nung galaw nung vapor is hindi WHO, yung pa ring kumpanya na Mm. may-ari, pero in cooperation sila with WHO. Ang pasya ng kumpanya is dadalhin sa Canary Islands. Ang Canary Islands ay isang teritoryo ng Espanya. So dun siya, I think northeast, no, dun sa Atlantic, pupunta dun yung barko, pero ang biyahe doon will be in 3 to 4 days. Tapos, base doon sa report,
doon nila ipapasya isa-isa kung papauwiin na ba o hindi. So important na sabihin yung puwang, no, yung bilang ng mga araw. Ang unang kaso ay Abril pa actually nung una nilang natala, kung di ako nagkakamali sa report, nung galing sa South America. Kasi ano to cruise ship na umiikot-ikot sa dagat. So mula sa South America, umakyat yan papunta sa Africa, doon siya tumigil and then aakyat uli siya. Kaya ako tinatagal yung discussion dito, DJ tsaka Manong Ted, kasi yung incubation period habang tumatagal yung araw at hindi nagkakaroon ng sakit yung ibang pasahero, mas bumababa yung pagkakataon na nahawa sila. Okay. So, Pakiklaro, sir. Ano po? Pakiulit, sir. Mas bumababa yung pagkakataon na Manong Ted na nahahawa sila habang tumatagal yung araw. Kasi ibig sabihin na may incubation period yung virus. Usually mga 2 weeks yung mga incubation period na yan. Pagka lumampas ka na doon at matagal ka nang hindi nagkakasalamuha doon sa may sakit, most likely hindi ka na nahawaan. pagdating po nila ng Canary Island, will there be another quarantine? O paano po yung mangyayari? Ano daw ang balita doon? So yan po ay magiging pa siya naman dahil lilipat na tayo ng bansa mula sa Cape Verde, doon naman tayo sa Canary Islands na under Spanish administration. So yung mga Espanyol, ang kanilang Ministry of Health, Ministry de Salud nila, ang magde-decide kung ano ang gagawin doon sa lahat ng pasahero at saka crew ng ating vapor. Kasi kaya ako sinasabi to, hindi na kami makabigay ng categorical answer. Parang ano yan parang pasyente sa ospital, yung doktor na tumitingin, siya yung nagde-decide. Tapos kaming lahat na doktor sa ibang bansa, kumukuha lang kami ng information mula sa kanila. Oo, kung sakali po magdesisyon yung owner ng cruise ship na pauuwiin muna itong 38 Pinoy crew members, sila po ang gagasta dito, sila ang mag-aasikaso o may role pa po ba ang Philippine government dito? Paano po yun? Ay, hindi ko mabibigyan ng categorical answer kasi pang DMW yan. Pero ang huling usapan namin sa DMW is tinututukan nila yung matter na yan. Kumbaga, pang-other department na po ito, naunawaan po Opo. namin, USEC. Opo. USEC, balikan ko lang, para ho sa kaalaman, edukasyon ng ating mga kababayan. Ito pong hantavirus ay nakukuha sa mga daga. Yes. Okay, sige. So, yung daga na ililipat itong virus na ito na nakamamatay kapag hindi ito naagapan sa mga tao. Okay, sa pamamagitan po kaninyo, nung una pa, droppings, mga dumi, urine, Yes. o saliva. Opo, parang dito kapag may baha, anong tawag doon? Yung Lepto. leptospirosis. Parang ganun po ang pinanggagalingan, tama? Exactamente, Manong Ted. Pareho sila ng mode of transmission. Tama. Okay, sige. Pero kapag ho ba ito ay napunta na sa tao ang virus na ito, airborne na ho ba ito? Maari ho bang sa loob ng isang kwarto, sa loob po ng isang restaurant, kung nandun ka sa cruise ship, maari bang kapag umubo-ubo itong taong ito, kaya po kung kapag nagsasalita siya, tumatalsik yung laway niya, nakakahawa ho ba ito? So ang mode of transmission sa tao ay close contact, Manong Ted. And lilinawin ko meron kasing dalawang malalaking grupo ng hantavirus. Merong yung American and European variant kung tawagin natin, tas merong East Asian variant. Yung nakitaan na doon sa barko ay most likely yung American European variant kasi nandun sila sa bahagi ng mundong yun Yun yung mas mataas yung fatality rate, umaabot ng 50% ang pagkakataon ng pagkamatay. Kumpara naman dun sa East Asian variant, yun yung mas malapit sa atin na sa kapitbahay natin sa China, sa Korea, Japan, etc. Pero hindi pa nakakarating dito sa Pilipinas na mas mababa yung pagkakataon. Sa tanong mo, Manong Ted, hindi siya yung airborne na nasanay tayo na yung COVID na parang mapadaan ka lang, malanghap ka lang, hindi po. Kailangan meron kang prolonged close contact. Kaya yung case number 1 saka case number 2 dun sa barkong ito ay mag-asawa na natulog pa. Siyempre mag-asawa, magkasama Opo. sa isang kwarto. Opo. Ngayon, ang symptoms nito ay parang trangkaso din, di ho ba? Parang ano rin siya, magkahawig sila sa dengue, sa lepto. Mm. ah, Mm.
ano to mo, lagnat, pananakit Opo. ng katawan, yung mga malatrangkasong sakit, ganun yung flu-like yung dating niya. Kaya nga sabi na nag-uusap kami ng mga clinician experts, sabi nga nila is, sa totoo lang, ang makakasabi kung ito ay hanta o hindi ay, number one, kung meron kang history of exposure, kung may biyahe ka sa labas, nanggaling ka dun sa barko, sa etc. Or number two, kung matesting ka at makita na meron ka nung mismong virus. Okay. Meron ho bang mga asymptomatic dito na naman? Yun ho bang wala ka nararamdaman pero carrier ka pala ng virus and then nag-close contact kayo ng tao na ilipat mo yung virus sa kanya pero ikaw asymptomatic? Base dun sa kaalaman natin sa hantavirus, maikli or absent, yun yung sinasabi na parang asymptomatic stage. Tama yung sabi mo, Manong Ted, no? Wala tayong nakikitang ganong behavior. Importante yan. Maraming salamat na tanong mo yan, Manong Ted, no? Kasi yung nakakatakot din sa COVID noon is hindi mo alam na nakakahawa pala tas naglalakad-lakad sa paligid. Hindi ganon yung nangyayari dito. Mabilis, relatively, yung kanyang development ng symptoms. Okay, kumbaga kapag ikaw tinamaan nito, hindi ka na mamamasyal pa, hindi ka lalakad-lakad, 'di ba? Kumbaga meron ka na kaagad ang pakiramdam mo gusto mo na humiga. Yes, yes. And tandaan natin sa ngayon, ang main mode of transmission pa rin na malakas is mula dun sa dumi, ihi, laway nung daga papunta sa tao, zoonotic. Yung human to human, rare pa rin yan. Okay, sige po. So sir, Doc, ano pong ang advisory ngayon ng WHO sa ating pong kagawaran sa usapin po ng mga paparating na mga tao, no? Pilipino man o hindi sa bansa, meron na ho bang mga sinasabi po ng mga dapat sundin na mga panuntunan o protocol? So wala pong advice ang WHO or ibig sabihin hindi sila nag-a-advise, hindi sila nagbibigay ng babala na mag-travel restrictions. Wala yan, number one. At bakit? Dahil Manong Ted, DJ Chacha, very isolated, no? Pag nakasakay dun sa vapor at hanggat hindi pinapababa at mahigpit yung mga bansa, ayaw nga talagang pababain, we can say na contained dun sa mismong ship na yon yung outbreak. At ngayon, ibig sabihin mo pinapabayaan sila. Hindi sila pinapabayaan na sumasakay yung mga medical authorities from Cape Verde and then later on pag lumipat na sa ibang bansa yung medical authorities noon na full PPE, ang mga gamot ay dinadala on board, doon sila ginagamot on board. Kaya ang sabi nga ng WHO, walang pangangailangan sa travel restrictions. Bagamat ganon, lagi namang handa ang ating Bureau of Quarantine all the same. Okay. Sa ngayon ho ba sa Pilipinas wala tayong active case nito? Wala po. Actually, even historically, Manong Ted, nag-uusap kami ng mga espesyalista kasi meron sila nabanggit na tinatawag na serologic surveillance. Ngayon, kaya ako pinapasok yun, na-monitor ko sa balita na may nagsabi na di umano, meron na daw dati. Noong nagkalinawan kami nila Dr. Solante, sabi ko, sir, ano po ba yung data na yan? Sabi niya, ay, serologic surveillance yan. Nagkaroon lang ng antibodies na hindi natin matutukoy kung nakuha ba ito sa Pilipinas or matagal nang nakuha sa ibang bansa, etc. And that was a long time ago, Manong Ted. But we have the technology and equipment to test this kind of virus. Yes po, yun po yung ating napaka-common na sa atin dahil nga sa COVID, yung PCR, polymerase chain reaction. Karaniwan, binabago lang po yung parang tawag namin yung primer, yun yung pinaka-barcode na sinasalang dun sa makina. Tapos babasahin ng makina yung body tissue or fluid samples at malalaman kung meron o wala. Okay, sige po. So kami po nagagalak, Doctor, na kayo po at very short notice ay naging available sa ating panayam para ho natin maiklaro itong balitang ito, and we are so glad to know na safe po ang ating mga tripulante na sakay po nito pong cruise ship na ito. You're always welcome, Manong Ted and GJ Chacha. Kagalakan rin namin na magbigay ng impormasyon at makasama kayo sa pagbigay ng tamang impormasyon. So far, walang fake news na monitor pero sana wag nang magsimula yung mga iba dyan. Salamat po. Salamat naman. Opo, Oo. and thank you again. Mabuhay po, Dr. Albert Domingo, Undersecretary nga po at spokesperson ng Kagawaran ng Kalusugan. Praise God. Amen. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal
Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.